Hello guys, this is your host Freddy Filipino sa America Vlog in YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube. Sa Facebook ay facebook.com/Freddy. Okay, yan po ang mga aking mga binablog. At if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Just press the red button below. And it's all free. And make some comment sa Tagalog or sa English. Okay? And just give me a big like. Okay, ito ay napaka-controversial na naman tong issue ito na tatalakayin ko. I'm going for today. Ay tungkol dito sa dating Pangulong Duterte na hinihimok ang lahat ng mga negosyante na huwag magbigay ng tax o do not pay your tax to the government. Wow! Kayo mga Pilipino, sang-ayon ba kayo dito? It is a treason of not paying taxes. Ganun din sa Amerika, dito sa Amerika. If you do not pay taxes, you go to jail. You go to jail by disobeying all the laws. Nobody is above the law. Even you are an ex-president. Just remember, for delikadesa, as a former chief executive, hindi mo pwedeng gawin yan. Just for the sake na nagiging bias ka dahil lang yung anak ay ngayon ay vice president. Or yung pagta-transfer ng funds niya ay inilipat na ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Kasi we are in problems with it in the South China Sea. Na itong mga Duterte ay pro-China yan. Kilalang kilala yan, pro-China. At si Duterte, Digong Duterte ay pro-China. At the same time, may kaso yan sa, may kaso yan eh. Di ba? May kaso yan yung kanyang extrajudicial killing. Okay, even dyan sa Davao. Okay, alam niyo ako ng korte ang humahandle ngayon dyan. Okay? So, bago yan, magbabasa lang ako sandali ng mga comment niyo. Okay? Ito ay komentaryo ko sa China Sea, sa West Philippine Sea. Ito ay si Robilin Cruz. Sabi niya, napakasimple naman talaga ng issue. Tayo ang ninakawan ng teritoryo, bakit sila pro-China? Kayo mga taga Davao, are you pro-China? Okay, yan ang una. Ang pangalawa naman na nag-comment ay, sabi niya, wala kang alam, ibang sinabi mo, ang malinaw lang ang trust rating ng Okta Research. Anong problema? Hindi ko naman sinabi yun. Ang sinabi ko lang ang result ng Okta Research. Bumaba ang ratings ni BP Sara sa lahat. In Luzon, Visayas, and Mindanao. Lahat yan. Bumaba. Okay. So, yan o. At ang isa pa ay ito. Si Tatas Rubio. May mekus kasi sir, pag ginamitan ng pera, walang posibleng manalo, mandaraya. Okay, ito ay, ang issue ay talaga ang West Philippine Sea at ang budget relocation. Okay, transfer yung budget ng Office of the BP to confidential fund to Armed Forces of the Philippines. Kasi may problema nga ang West Philippine Sea. Inaangkin ng China, binubuli tayo, at talagang sinagasaan pa yung ating mga isda dyan sa West Philippine Sea. Ang ating karagatan, nilimas lahat ang mga sea corals dyan sa part ng Palawan, which is within the exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay? Ito kauli-ulian, ano? Sabi ni Lucita Elliot, really? True or false? Trolls. Ito yung sa issue ng Okta Research, finding na bumaba ang rating.
Okay? Yan, yan ay balance yung aking mga binabasang commentary at mga comment nyo, no? Yan ang patakaran ng channel na to. Balance, okay? Sabihin ko yung pro, sabihin ko yung con, okay? So, it is not my research. It all is basis on the result of Okta Research. At sino ba ang mga member ng Okta Research? Di ba mga professional yan from UP? Oh, come on guys. Okay? So, hindi natin pwedeng pagtalunan yan. Sapagkat, makipag-usap kayo sa Okta Research. Okay? Yan ang ano. Ngayon, ito ang latest news, ano? Ito pala. Ang sabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, huwag tayong magbayad ng tax. Ganito nga mangyayari niya kung hindi kayo magbabayad ng tax, lalo yung mga negosyante. Ang tax is funding the operation of the government and finance its development project. Katulad ng mga freeway na ginagawa ngayon, yung mga elevated highway, yung airport, who is funding that? It is through our taxes. At ano ba, inutang natin yan, mangungutang tayo pero meron tayong credential na dapat na i-submit sa pinagkakautangan natin. And the source of it is our taxes. Together with us, the overseas Filipino workers outside, worldwide. Yan. Ito ay very critical if we are not going to pay taxes. Okay? It affects our economic and fiscal policy. Okay? Fiscal policy like, okay, na-hospital ka. Sa laki ng budget mo, who will finance your hospitalization? Okay? You will ask, of course, the government or the social services. Hindi ka magbayad ng tax. Sino maapektuhan? Gobyerno ba? O tao? Tao. Okay? Sasakay ka ng bus. Walang bus. Walang bus. Kasi sino ang LTFRB, ang Land Transportation, LTO, mawawala lahat yan. Ang mga pulis, mawawala din yan. Dahil sila kukuha ng pampasweldo sa mga pulis. Sila kukuha sa mga pasusweldo sa mga doktor, mga nurses. Sino magtuturo sa ating mga kabataan? Ang mga teachers, sila kumukuha ng sweldo sa tax ng bayan. Iniipon yan. Iniipon at ini-invest yung iba para kumita. Yan ang tinatawag na investment fund. Kaya kailangan mag-aral tayo ng investment. Okay? Investment. Kaya hindi kayo basta-basta. Ito si Digong Duterte, nasabing abogado, ginagamit ba niya ang isip niya? Ginagamit ba niya ang isip niya? Okay, so kayo ang magbigay ko kayo ng komentaryo, ng comment dito. Ngayon, si BP Sara, ipinaglalaban niya yung kanyang confidential fund. Isinabit nila sa ang kanilang motion for reconsideration to the Supreme Court on the controversial secret fund or confidential fund. Ang petition ay just filed just today on the return of 125 million to her office. Kasi i-deny birth yan eh. Okay, deny birth to Armed Forces of the Philippines. Kasi kailangan nila, why? To buy ship for kailangan natin ng mga tao. We need more manpower to become Navy or Coast Guard. Okay? Kawawa naman yung ating mga Coast Guard. Wala silang pagkain. They are staying at sea, at high sea. Tapos wala silang pagkain. Wala silang armas. Kayo, mag-isip-isip kayo. Okay. So, ito ay malaking bagay na ginagawa ng mga Duterte which is pro-China. Maging to si BP Sara Duterte ay hindi makapagsalita ng issue, walang malasakit sa bayan. Inaapi na tayo ng China, ay wala pa silang silbi at kasalukuyan pa silang niyayakap na maigpit ang mga Chinese na umaapi sa atin.
Okay? Ang mga Amerikano ba ginawa yan? No. They're doing it to protect the freedom of trade in the in the China Sea. Ah? Kasi lahat yan makikinabang. Ang mga Asian countries hanggang Australia ay nakikinabang. Japan, Korea, Taiwan, Singapore, yan, makikinabang dyan. Dumadaan sila dyan. Trade, langis, langis. Pag hinarang yan, saan dadaan? Sa tayo kukuha ng langis natin? Eh, dumadaan niya sa barko. Dinideliver niya sa barko. Wala naman tayong pipeline. Oh. So, yan ang isang dahilan. At saka kukuha ng mga kakanin nyo. Kung talaga nasakop na ng China yan, all you have to do is to import. Pati yung fish, i-import na natin. Samantalang, we are being surrounded by sea. 7,100 islands tayo. Ganyan, i-import ka ng fish. Kalokohan yun, di ba? Kalokohan yun. Okay? So, kailangan maging masusi tayong mag-aral upang malaman natin ang ginagawa ng China sa atin. At ito, ang mga Duterte ay kampi sa China. I could say, maybe a traitor, kasi anong ginagawa nila? Okay? Hanggang sa muli, this is your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace.